Gusto raw yung chairman tanggalin yung face mask niya. O sige, chairman. Good for you. Happy po. So, ikaw ang nasa sa iyo. O ngayon, yung mga tanong niyo sa akin kako na hindi ko na masasagot. Pero ang trabaho ko, may nag-discharge. The presumption is legal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge. Because cases were filed the days already kay chairman. Pero recession na siya. Pero may paliliwanag naman siya. O, ikaw nang bahala. Chairman. O, sino na? Si chairman muna, hayaan natin siya. Ha? Ito na yung pagkakataon mo ma-address ang publiko. Okay? Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating magiging mayor, mayor Isikot Moreno, at sa ating napakaganda yung ating vice mayor chief. At sa inyo po, magandang umaga po sa ating laging-laro na nag-interview po at nakadang po sa mga manufacturer. So yung kalagmanan ko lang po yung nangyari po. Incident yung nakaraang Sabado, kung saan tuwing Sabado po, sa Monday po, ay nagkakaroon po kami ng training of driving. At dahil po may kautusan ng ating mahal na mayor, ng Luzon, Maynila, na magtanggap ng training operation, magtanggap ng mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So, isinatay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So, alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So, nagbigay po muna ako ng briefing sa ating mga tauhan, sa kagawan, sa tanggol, kasama yung XO. At yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So, lahat po kami ay in uniform. So, naka-uniform po kami. No? So, una po namin binaybay yung yung kalsada po ng Mata. So, kung pamilyar po kayo doon. So, lahat naman po ng aming presidente doon sa Mata ay immediately na-comply. Yung iba po, parating pa po kami, yung palimang pong obstruction, like yung mga polda, yung lamesa, ay kanila na po inaalis. So, sumat po yung aming nagawa yung sa Mata Street, and then, kuminit po kami sa may Maynan. So, sa Maynan, ganun din po, lahat po ng obstruction, ng sinisita, ay kung naka-obstruct ng mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari, kung aalisin nila, o kami na lang ang mag-aalis. Hindi niya naman. Thank you po sa sabi na, sige, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang karikon. Yung po Skype po. So, ako po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa daanan. So, smooth po, napakaganda. Hanggang sa naman po kami sa Luxury Street, may dumating kalsada. Kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga polda, yung kanilang mga harang, lamesa, maging yung kanila pong gamit ng motorsiklo, ay kanila pong ginigilid. So, very cooperative yung aming residente. Along Lawson Street. Then, tumiray po kami ng Pacheco, ganun din po, tumating kami, maayos na po, at talagang siguro po, dahil sa may kautusan ng ating pagiging mayor, at nagulong din kami, sa barangay. So, sumusunod po. Sumunod po. So, hanggang sa nakarating po kami sa kalsada ng Osmeña, ganoon din po. So, lahat, halos pagdating namin, medyo konti na lamang po yung aming nasisita. No? So, talagang sumusunod yung aming mga residente. Ang Osmeña. Kaya pagdating po doon sa may Alcatraz Street, lumalik na po kami sa aming barangay. No? So, para naman po makainom ng tubig yung aming mga kasama, tapos sa payaw naming almusal, pag-ilang po kami patisan, so pinag-almusal po yung aming mga kasama. Then, after po pinag-iit, lumabas po ulit kami, at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay.
yung po yung Amethyst Street. No? Doon po sa Amethyst Street, una pong dadaanan namin, o makikita na padadaanan namin, no? Yung Opal Street. So, doon sa Opal Street, so lahat ng mga dona, pinagtatanggal namin. Kasi po, ngayon, yung aming pong barangay, mga Espinita, Arsada, ay pinalagyan po agad ng street light. Sa akin po, meron po kasi ang prevention, no, po crime. Basta maliwanag ang lugar, meron prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga dona, yung mga tolda, pero, as I said, kinakausap po namin yung aming mga residente. Pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. No? Pero kung namatapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa nakarating po kami, doon sa tapat po ng bahay, mapagitin ko lang po yung apelido ng mga Valdez sa amin. So, alam po, kung sino man po dito, mga nakakanood, alam po, kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, I think, siguro pwede kong sabihin, may pumping resistance, kagad yung tatay, yung Ben Valdez, na kinausap ko naman siya na, tay, alisin na namin yung tolda ninyo. At ang sagot niya sa akin, bakit kami lang ilagi ang pinag-iinitan ninyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa Eskinita ng Amethyst Street, yung pong tapat ng bahay nila, yung buong Eskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubuhan nila. As in, yung lona, yung Eskinita, kasi nga, nandoon yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. No? Ako po, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga naging negosyo namin mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin. No, ng patakaran. Kaya kailangan din mo tayong sumunod. No? So, ganun po, yung pag-uusap namin ng tatay, yung generator, na bakit lagi nyo na lang kami pinag-iinitan? Tapos, tinanggal ko yung street light namin dito. Ang paliwanag ko sa kanya, tay, yung pong street light dito ay nagtiyag. Doon po sa tapat ninyo, nagtiyag po. Nasunog po yung wire. Kaya tinatanggal mo po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagtiyag yung street light, yung wiring po. Ang style mo ng street light sa mga Eskinita, dalawang linya po ng wire parallel, and then bawat may saklog yung ilaw. No? So, nagdilat po yun, yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanag ko naman po sa kanya. At tanggalan po yung Mrs. Mabel, at tanggalan po yung anak niya na si Hazel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Hazel po na yun, ang nagsabi na, sige, tanggalin nyo yan. Ganun po. Kaya, ako po, tinutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanong, may kala rin po kami hagdan, pinatanggal ko na po. So, wala naman pong resistance na nangyari doon, wala naman pong kaguluhan, kaya ako po, ay nagpatuloy doon sa Amethyst Street. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na mayroong obstruction. Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, kinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo? Naka-obstruct. Sabi niya sa akin, Chairman, kunin niyo na lang po, hindi ko na gagamitin yan. Okay, sige. Maya-maya po, medyo malayo lang po ako ng konti doon sa mga Valdez, sa bahay. Tinawag po ako ng isa kong kagawad. I think si kagawad na Payan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa naming residente na sabi, tinatawag ka ni kagawad. So, bumalik po ako doon sa pinanggalingan ko sa mga Valdez. Then pagdating po noon, antimano. Pagdating po, yung aking talon na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinarangan ko po, kumain po ako.
At ang naitulak ko po ay yung isa kong talon na may hawak ng hanggan. Naitulak ko po yung papunta doon kay Alvin. So para maintindihan niyo lang po, no? Ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay boxer. Malaking tao po siya. Malaki po. Ang kasama niya po yung tatay niya na pag-awal ko po, kasama na po akong minura. At hinablot ko ako ng Alvin. At hindi ko po napansin, nasa presinto po ako, na kalimut niya po ako. Na po sa paghawak ko pagtulak ko sa aking araw. Para itulak yung talon ko ako sa kanila. Hinablot niya po ako at ang sinasabi niya, Pili, lagi na lang kami pinag-iinitan nyo. Lagi na lang. Tapos diretso siya, sinusugod niya, ako na, hindi na yung talon ko na nasa likuran ko. So, ito po yung buong kwento, no? Para po sa kaalaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lang po, ang ginawa ko po, may dala po akong firearms na lisensyado with military o PTC po. No? So, ang ginawa ko po, binunod ko po yung aking firearms at hindi ko yung firearms ko, hindi po nakakasan. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, mismo sa lugar na yun, doon po pinasa. At mabilis ang pangyayari, segundo, pinuno ko kagad sa lapag. Para, ang nasa isip ko po na mayor eh, umangra sila, mag-ama. Pero sa isang puto, hindi po. Hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, hindi kami tutuluyan ito. Kaya, mabilis po, isang puto, putukulit ako ng isa sa lapag, puro lapag. Wala po akong tinutukan, wala po. Puro lapag. Nakatanggong totoo po ako, puro lapag. At para po sa alaman ng lahat, ang ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pag tumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. No? So, isa po yun sa karakteristik. So, biglang po ako. At pagkatapos po ng tatlong tutok na yun, patuloy po yung kanilang pagsusunod. At meron po akong isang presidente, mayor, babae po. Hindi ko maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, hinaan ko sa gabi. Chairman, kayo nandito rin. Pupuyugin ka ng mga yan. Pupuyugin ka, hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng 3rd Street. And then, hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng barangay. At pagdating po sa barangay, kinuha ng sekretary ko, binigyan agad ako ng tubig ng malamig. No? Iniinom ako. At ang instruction ko sa akin, sekretary, pagkakaroon ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, muli po, no? Ako yung nagpapasalamat sa ating buti mayor, Mr. Moreno, at sa ating vice na nabigyan po ako ng pagkakataon magpaliwanag sa inyo. Also, ang nangyayari ito ay nasa korte na po. So, muli po, maraming salamat po sa inyo. At hindi po yung naman ang case ng tao kailanman po. Wala po ako sa ganung posisyon. Thank you, Chairman. I hope you're happy to explain your side so that later on, kung ano yung mga kontra-akusasyon, di ba? I hope magkabati-bati kayo magkakabarangay na pagka humupa ng tubig, lilinaw